Hey guys, good afternoon sa lahat. So, today, i-discuss ko sa inyo yung new updates sa 1.5. So, sobrang tagal na ng last update sa 1.5. Actually, around 2 years na actually eh. So, today, may i-announce ako na bagong update sa 1.5. At the same time, uh, i-explain ko din kung bakit need natin yung new update na yon. So, almost 2 years na ako di nag-update sa 1.5. So, bakit? Number one is, of course, naging busy din sa ibang bagay. Then, second is that nasa point na tayo na na-maximize na natin yung features na pwede nating i-embed sa 1.5. So, as of the moment kasi, sobrang uh, sobrang low cost ng build natin dahil kailangan lang natin ng Node MCU and then siguro Hoplite Microtech and then makaka-build na tayo ng system ng 1.5, di ba? But uh, yung negative nun is that sobrang limited ang pwede nating gawin. So, alam naman natin na yung Node MCU, ESP32 ay sobrang liit lang ng memory niya. Sobrang liit din lang ng processing capability niya. And at the same time, yung storage niya, maliit lang din. So, hindi tayo makapag-enhance ng system wherein pwede natin siyang itapat doon sa ibang piso Wi-Fi system dahil doon nga sa limitation na yun. So, meron sa akin nag-message siguro few months ago. So, nag-PM siya sa akin, Sir, why not we build a new system na makakatulong sa 1.5 to solve those problems, to solve kung ano man yung nagiging mga problem ng mga bendo owners sa 1.5, especially doon sa mga magagaking network. So sa magagaliit na network, okay lang tingin ko hindi siya yung update na to is hindi hindi masyadong affected sila dahil hindi naman talaga sila affected dito masyado. So ang nakakaranas ng mga problem na sinasabi ko is yung magagaking network. So ang common lang nagiging problem is una, um, masyadong mataas sa CPU usage yung 1.5 kapag sobrang laki na ng network. At the same time, yun nga, yung limitation na gusto natin na mas magandang mas magandang sales, mas magandang reports kasi kapag magagating network, sobrang ano dapat yun eh, kailangan na kailangan. At the same time, yung ease of maintenance ng mga bendo madali kapag ganon. So ayun, ang naisip namin na why not solve those problems sa mga magagaking network and enhance yung capability ng current 1.5 system kasi magiging parang limitless na yung uh, magiging updates dahil dito sa i-introduce na new system. So, to solve those problem, meron tayong in-introduce na new system. So, si 1.5 extended. So, tag-out ko muna to. Yan. So, ano yun si 1.5 extended? So, si 1.5 extended, new system siya na katulong ni Microtech, katulong ni 1.5. So, more on controller siya ng 1.5 natin. So, i-control niya, i-manage niya yung mga 1.5 bendo. At the same time, tutulungan niya din si Microtech to ease the load. Kumbaga, yung mga ginagawa natin ng mga scripts and mga automation sa Microtech, i-extract out na natin yun sa Microtech kasi mabigat yun. Gusto natin mag-focus si Microtech sa trabaho niya which is more on uh, doon lang sa networking. Yun yung gusto natin na trabaho lang ni Microtech. So si 1.5 Extended, siya na yung magiging mainstream ng uh, internet hotspot or sabihin na natin yung hotspot feature ng Microtech. So siya na yung magmamanage ng mga ganun. So yun, kaya natin na introduce si 1.5 Extended para doon. And then
meron tayong extra device na needed, which is Orange Pi. So, bakit Orange Pi? Bakit Mini PC or Raspberry Pi? Kasi yung mga system na to is capable to handle ng magagaking storage, magaking system, at mas magaking processing unit. So, yun yung maganda sa kanya. So, kailangan kasi natin yon to solve those problem na wala doon sa Node MCU. Kaya tayo nag-introduce ng bagong hardware, bagong system para ma-solve yung problem. So, ayun. Then, paano ba gamitin to si Wi-Fi extended? So, i-explain ko in siguro pinakamadali na lang. I mean, hindi ko siya iisa-isahin kung paano mag-flash, kung paano install. Yung siguro yung procedure lang kung paano. So, yun, magi-get started tayo dito. Yan, then log in. Yan. So, as of the moment, ito pa lang ang available, Orange Pi pa lang. Kasi nasa beta stage pa actually yung Wi-Fi extended. And then, once na makuha namin yung magiging feedback sa magagaling network na gagamit ng system, pupunta na tayo sa Mini PC at Raspberry Pi. So, yun yung magiging steps. So, itong dashboard. So, bakit may dashboard? So, sa version na to, sa Wi-Fi extended kasi, gagawin natin siyang subscription-based na. So, hindi na siya kagaya nung dati na entirely free. So, dito kasi, uh, kailangan natin na mag-introduce ng rotating donation para at least maging hindi siya mapag-iwanan at ma-boost yung moral ng developer na continuous yung update. So kaya siya subscription based. So what I mean of subscription based is ano siya monthly yung bayad niya. So hindi siya one time payment. Pero yun, sobrang low cost niya compared sa iba kasi wala kang babayaran kundi subscription, parang gano'n. So paano nangyayari yung subscription? So meron tayong device. So yung device ah, siya yung Orange Pi mo or yung Mini PC. So kung meron kang maraming gano'n kasi malaki yung network mo, pwede kang mag-add ng marami dito. And then after that, ito yung mga token. So ano yung mga token? So yung token, ibabind mo yung token sa mga bendo mo. So for example, meron kang 10 bendo na lahat 1.5. Kung may 10 bendo ka, di may 10 token ka rin dapat dito. So ganun siya nagwo-work. So meron tayong free version. Ang syempre gusto pa rin natin yung mga magagait na network. At least free 'yun sa kanila. So yung ah, mga dalawa lang yung bendo nila, free pa rin siya. So ito, meron kayong dalawang free token na non-expiry. So hindi siya nag-expire. So yun yung free version ng Wi-Fi extended. So pwede kayong mag-try out actually. Ito yung trial version niya. Pero sa mga magagait, pwede nyo gamitin na siya with a free service na. Wala ka nang babayadan actually. So kapag mag-add kayo ng pangatlong bendo and so on, doon siya may bayad. So mag-add token ka. So halimbawa, 1 token mag-add ka. So babayad ka ng 30. So yung 30 pesos per month siya per sub-bendo. So wala kang babayaran actually sa 1.5 extended na initial fee. So kung ayaw mo na, pwede mo siyang i-cancel. Or kung may bendo ka na hindi mo na ginagamit, like gusto mo nang i-pull out tapos uh, i-pull out mo na. Then no need to kung nag one time payment ka, hindi mo na magagamit 'yon or ililipat mo na lang ng ibang bendo. Pero dito kasi ang maganda, hindi mo na i-renew yung token na 'yon for that particular bendo. So, yun yung kagandahan niya. Ayun. So, yun. Ganun siya nag-work. Itong token na to, kakopyahin mo siya, ilalagay mo siya doon sa Wi-Fi extended server. Wi-Fi extended console sa Orange Pi or sa Raspberry Pi. Yan. Then, punta tayo uh, dito sa mga downloads niya. So, sa downloads, as of the moment, di pa to organized masyado kasi beta.
Meron tayong Orange Pi, meron tayong Node MCU dito. So, ito Orange Pi, ito yung pinaka-latest. So, time to time, nag-update si Rio. So, by the way, munti ko nang makalimutan. So, ito palang 1.5 Extended is a collaboration with one of the contributor din sa 1.5 community, which is si Rio. So, si Rio is one, I guess, yung iba ay nakapag-subscribe na dun sa service niya, ino-offer niya sa 1.5, which is yung online monitoring, and then at the same time, yung meron pa siyang VPN service na ino-offer actually. So yun, ah shout out kay Sir Rio sa paggawa nito as one of the main contributor dito sa 1.5 Extended. So siya yung magme-maintain actually ng 1.5 Extended sa mga susunod na mga updates. So sobrang kudos sa inyo. Sa iyo ano, Rio, about this one. Uh, Okay, go back to downloads yan. Dito, Node MCU. So, meron ditong 4.5. Hindi ko pa officially nire-release yung 4.5, pero ito yung magiging baseline version ni what you call this, ni 1Pi firmware natin. So, si 4.4 kasi dati pa rin. So, sa 4.5, actually, itong version na tong 4.5, compatible pa rin naman siya sa kung hindi kayo magwa 1Pi extended. Yun nga lang, wala din masyadong update doon. Wala naman talagang feature na in-update para sa native na 1.5 firmware. Moreover, ang version lang natin talaga is para lang dito sa 1.5 extended to support. Pero yun nga, concurrent pa rin yung update of course nung dalawa. Yan. So yun, dati pa rin yung procedure, available siya sa wireless LAN, tapos yan, wireless sa LAN, tapos yung isa nating uh, embedded yung LAN na ESP32. Nakalimutan ko yung pangalan. Yan. Anyway, yan. So, same procedure yung pag-flash. Ganun pa din. So, yan. So, balik muna tayo dun sa Node MCU. So, si Node MCU kasi, ano yung magiging bagong configure? So, ito yung Node MCU IP ko. Yan. So, ito na yung bagong Node MCU. So, makikita nyo, 4.5 na yung version nito. Yan, 4.5 na. Then sa dashboard, may mga natanggal dyan kasi wala nang MikroTik. So, makita nyo wala nang MikroTik server kung online ba siya o hindi. Kasi, in-eliminate na nga natin yung in-eliminate na natin yung MikroTik dito. So, ano na siya, direkta na siya sa Orange Pi. So, the way it works is si Node MCU or si ESP32 communicating na siya sa 1.5 extended server rather than connecting to MikroTik. So, yun yung tinanggal natin. Tinanggal natin yung direct connection niya so that si 1.5 extended na yung bahala sa mga connections sa mga bendo. So, siya na yung magmamanage ng mga bendo. So, paano siya kinoconfigure? Ayun, so meron ditong server or MikroTik setting. So, ngayon, nakaset na kasi tong ano ko as server mode is 1Pi extended server. Yan. So, ito yung dati natin, MikroTik server siya. Pero ngayon, naka 1Pi extended server. So, ilalagay mo lang yung IP actually dyan eh. Yan yung IP. Ilalagay mo lang. So, ito yung IP ng 1Pi extended server natin. So, yan. Pag sinave mo yan, automatic hindi na siya magkukonek sa MikroTik, kundi magkukonek na siya sa 1Pi extended server. Yun yung pinagkaiba niya. And then at the same time, kailangan nyo din gagyan yung API key. Kasi itong API key, siya yung parang magiging security key nyo doon sa communication ni 1Pi extended server at ni 1Pi. Ayun. Okay? So, yun. Siguro, ayan, pareho lang yung actually yung configuration dito. Pwede nyong ma-customize yung pins and yung promo rates. Nandito pa rin siya. Same logic pa rin. Yan. So, yan. Balik na tayo sa 1.5 extended. So, meron din bago dito which is Portal. So, si Portal, ito yung ngayon naka-host siya sa GitHub.
Actually, open source 'tong, ah, extended portal na 'to kasi gusto namin na maging open pa rin dun sa mga portal developer sa OneFi na mag-contribute and at the same time, puwede silang gumawa from scratch based on this, ah, default portal template ni OneFi extended. So yun yung mangyayari. So puwedeng, mag-base kayo dito and then puwede niyong ibenta yung portal na ano niyo sa group, 'yan. Puwede. Pero yun nga, yung mga existing portal ng OneFi na naka-publish sa group, hindi siya compatible dito as of the moment. So minodify namin yung or in-overhaul namin yung existing OneFi portal na meron tayo sa 4.4 papunta dito sa OnePi extended. So talagang special siya. So bakit binago? Kasi, ah, may mga bago tayong features na hindi compatible sa OnePi na portal sa native versus dito sa OnePi extended. Kaya may special, ano talaga siya, portal na need na gamitin para gumana. Okay? Ayun. So yun, basically yun, i-upload mo yung portal sa Microtech and then mo-modify mo yung JS, yan, si config.js. Ito na lang yung nandito. So dati 'di ba sobrang dami ng configuration sa config.js. Yung mga bendo, i-add mo, yung mga ganun. Ngayon wala na. I-add mo na lang si OnePi extended server. And then lahat ng configuration like kung mag-a-add ka ng bendo, mag-a-add ka ng mga uh, what you call this, yung mga rates, tapos yung mga basta yung mga buttons na gusto mong i-show or i-hide, like gusto mong pwede, like yung e-load, i-show mo, charging, mga ganon. So, pwede mo na siyang makontrol lahat sa OnePi extended server. Kaya, pinasimple na yung config.js na ganito na lang. So, yun yung kagandahan niya. So, yun. And then, doon sa pag-flash ng Orange Pi, so marami naman YouTube tutorial kung paano mag-flash ng Orange Pi or ng Raspberry Pi or mini PC. So, siguro magpo-post na lang ng separate tutorial about doon. Pero sobrang basic din naman kasi kung paano mag-flash nung Orange Pi at ano, mga Pi devices. Ayun, so move na tayo doon sa OnePi extended server. So kanina, ito yung IP na sinet ko kay OnePi admin, di ba? So, visit natin siya with 8080 na port. So, yan. Ito na yung port niya, 8080. And then, kung makikita nyo, ito yung dashboard ni OnePi Extended. Actually, bago ka maka-access dito, syempre mag-login ka. So, may login screen ito, actually. And then, ayun, ito yung dashboard niya. Makikita mo yung mga parang core details ng ano mo ng system mo, which is yung user active, then CPU usage, tapos sales. Yan. So, yan. Overview lang, mabilis lang. Tapos, meron tayong active dito. Dito sa active, makikita nyo kung sino yung mga user yung mga nakakonect. So far, isa din yun sa problem ng OnePi. Hindi niya makita kasi yung listahan ng mga users dahil syempre limited yung memory. Hindi natin mapakita lahat, di ba? So dito kahit thousands of users yung active, makikita mo. Yan. So pwede mo siyang makik and yun, ma-monitor siya. So lahat ng details ay nandito na. Sa isang screen ka na lang titingin. Then voucher. So ano yung voucher? So voucher ay ang design kasi natin ng OnePi extended server na version ay Mac as voucher na siya parati. So bale Mac siya parati yung merong time para hindi nawawala yung time. Kasi kapag doon sa dati, kapag nawala yung voucher code or nawala sa ano ng user sa browser, hindi niya na mare-retrieve yung previous time niya. So yun yung pangit doon. So kaya tayo nag-introduce ng Mac as voucher na default na as in siya na yung ginagamit parate dahil dito. Dahil sa
ah, ganong ganong problema. So gusto natin ma-solve yung nawawagang voucher codes. Then Bendo. So ito yung Bendo, dito yung sinasabi ko na pwede kayong mag-add ng Bendo na marami. So unlimited yan basta may token kayo na pinorchase dito sa ano, sa 1 extended dashboard, pwede kayong mag-add dito. So by default, pwede kayong mag-add actually ng dalawang Bendo na free. So ito, bustahin natin tong Bendo na in-add ko. So ito yung ESP32 actually. Sorry, hindi to. Node MCU pala to. Yan, Node MCU. Yan. And then yun, may mga details na din dito. Yung sales, pwede mong i-reset. And the same time, yung history nandito na din. Yan. Then may device info. Yan. So may mga extra features tayo na i-demo ko mamaya like spin the wheel, rates. Yan. Pwede mo nang i-modify dito. So isa-isang screen, hindi mo na kailangan bisitahin yung OnePy admin isa-isa. Pwede mo nang siyang i-configure dito na isa-isang screen na lang. And then, yun, may night light. So, night light, imbes na kino-configure natin siya sa MikroTik, nilagay na rin natin para at least wala nang load sa MikroTik about dun sa mga scheduler ng night light. Yun yung kagandahan niya din. Okay? So, yun. After yan, pag naka-add ka na, yun, pwede, mag-show na siya dun sa portal. Actually. So, bisitahin natin yung portal. Pero bago siguro natin basitahin, explore muna natin kung ano pa yung mga nandito. So, ito yung servers. Yan. So, kung ano yung mga nakabound dyan na mga IP addresses. Yan. Agents. So, agents, ang concept nito ay mag-add ka ng mga seller mo ng mga vouchers. So, for example, mag-add ako ng IBAN. Yan. And then, yan, pwede akong mag-generate ng voucher dito. So, bawa 2025, 12, ano ngayon? 06. Yan. So, ito yung batch name ko. So, wag ba, mag-generate ako ng 50 yung voucher amount. Tapos, sabihin na natin, ano siya, 3,600 minutes. So, isang araw ba yan? Yan, yan batch name. Oops. May problem pa siguro dito. Pero anyway, ang concept niya is may voucher na ma-generate dito sa seller na to. Then, pwede niyang ibenta. Actually, napiprint din ito. Napiprint din yung voucher dito. Yan. Tapos, yung voucher na yun, pwedeng gamitin yun ng mga customer to extend yung time nila sa portal. So, para kung ano, hindi na sila maghuhulog, voucher code na lang yung i-enter nila. May extend na yung time nila. So, ganun siya nag-work. And then, Wi-Free. So, yun, ito yung GCash or Maya integration sa portal. So, built-in na rin siya actually dito sa OnePy extended. So, wala ka nang gagawin sa portal. Basta i-add mo lang yung Wi-Fi account mo. Tapos, magko-configure ka ng rates mo. So, separate kasi yung rates ng GCash at ng kung ano yung rates ng mga bendo mo. So, ito, pwede ka maglagay dito. Halimbawa, 20 pesos or 50 pesos na voucher, pwede nilang bilhin using GCash or Maya. So, yun yung ano niya, purpose niya. So, siguro i-demo ko na lang later to kasi ginagawa pa to actually. Pero, magiging seamless yung integration with Wi-Fi. So, sa mga gumagamit na ng Wi-Fi dyan, pwede nyo na lang gamitin dito yung account nyo. Yan. And then, yan, dito sa settings, madami pa dito. So, dito, seamless din yung pag-updates. So, pwede kayong pumunta ng updates. And then, ayan, ngayon nga may bagong update. So, time to time, pag nag-update si Rio ng bagong version nito, ng 1 extended, pwede nyo lang i-click itong download now and then mag-OTA na siya. So, hindi nyo na kailangan mag-reflash ng bagong
image ng Orange Pi or ng mga Pi-based image, just click the download na automatic mag-update na yung system. So yun, seamless siya. And then, meron tayo ditong madami pang features actually eh. So, di ko na isa-isahin, pero siguro ito lang yung aanuhin ko. Meron tayong Bendo settings dito, which is ito na yung nasa config.cs dati natin. Meron ditong default Bendo, yan, gagawin options, and then, yan, default hotspot IP. So, yun. Actually, ito yung pag-enable ng multi-bendo ng, ng portal. So, pwede kasing iset mo siya as traditional, yung nagpipili siya ng bendo, manually yung user siya mismo yung pipili ng ah, ng bendo nila kung saan sila maghuhulog. Or pwede ring VLAN or auto select. Ito yung gamit. Or interface name. So, yan. Actually, same pa rin siya sa dati. Configurable lang siya dito sa OnePy extended server. Yan. So yan, di ko na i-discuss lahat kasi medyo madami. Yan. Tapos yun, isa pa pala, zero tire. Itong zero tire na to ay pwede nyo nang ma-remote yung OnePy extended server with using zero tire. So i-input nyo lang yung credentials nyo. Pero di ko na i-demo dito kasi uh, mahaba pa yung demo natin. Yan, so far, yan yung mga feature as of the moment ditong admin. Pero tingin ko madami pa tong i-demo pero for now, skip na tayo dun sa portal. Access na natin yung portal. So, access natin yung portal. Ito yung portal ko. So ngayon, meron na kasi akong time. Yan. So, wala nang extend button dito. Parati na siyang insert coin. So, no matter na ano, kung naka-log out siya o hindi, parati na siyang insert coin. So, i-pause time muna natin. Yan. So, yan, na-disconnect ako. Pag nag-pause time ka, ganyan yung mangyayari. Yan. Tapos, makikita nyo, nandito pa rin yung remaining time nyo. So, yun yung kagandahan dito sa bago. Kahit hindi ka mag-log in, makikita mo na yung remaining time mo kung meron ka. So, ngayon, kung makikita nyo, naka-log out actually yung account natin, pero nakikita mo na yung mga details, pati yung points. Yan. So, ito yung bago rin pala sa system natin. Meron na tayong points system or reward system para sa mga customer nyo na pwedeng madagdag yung or pwede kayong mag-set ng rebates every time na maghulog sila. So, mamaya i-demo ko siya. So, yan. Nakapost tayo. Pwede nyo nang i-resume time. Actually, pwede nyo nga rin siyang i-configure na mag-auto login. So, ngayon, naka-manual select bendo tayo. Yan, resume ko. Yan. So, yun. Tumatakbo na yung oras natin. So, may internet din dapat tayo ngayon. So, tinesting natin. Yan. Ayun. So, ngayon, may 16 minutes tayo. Try natin mag-insert coin. Bang bang Kunwari, naghulog ako ng 10 pesos. Yan. Kunwari lang, naghulog akong 10 kasi wala akong coin slot. So, nagsisimulate lang ako ng 10 pesos. So, yun. Nagdagdag na siya ng 2 hours. Yan. Yan, makikita nyo. So, nagdagdag na din yung points niya. So, yan. So, every time na may nag-insert coin sila or nag-transact, magkakaroon sila ng points actually. Ganun yung magiging logic. So, configurable yung points actually dito sa admin. Makikita nyo dito sa Bendo. Sorry, hindi siya sa Bendo. Dito sa Bendo. Yan. Mako-configure nyo siya. Like, ilan yung percent per Bendo. Pwede nyo makonfigure na ano yung percentage ng rebate. Yan. So, dito niya rin pag mako-configure, for example, i-enable yung e-load, yung charging. So, pag in-enable natin yan, makikita dapat siya sa portal. Access ulit natin yung portal. Yan. Na-close ko kasi. Ayan o. So, nag-open na siya. So, yun. Pwede nyo nang makontrol without
doing the configuration sa config.js. Yun yung kagandahan niya. Yan. Ano pa? So, yun, tingnan natin, paano naman gagamitin tong points ng user. So, meron tayo ditong convert button. So, pwede nilang i-slide to. Diba, gusto ko mag-convert. So, ito kasi is 1 point is equal to 1 PHP siya. So, yun yung ano niya, computation. So, kung ano yung promo rates na kinonfigure mo for 1 pesos, yun din yung magiging add time niya. So, try nating mag-redeem. Yan. So, yan. Nag-add ng 10 minutes. Yan. Nagkaroon ng, so, nabawasan na rin yung points niya. So, another thing na pwedeng gawin ng user para magamit niya yung points niya is pwede siyang mag-spin. So, mag-spin the wheel siya. So, ito rin is bagong feature din dito. So, nako-configure din yung ano nito dito sa admin yung configuration. For example, ang 5-hour winning percent niya is 10% lang. And then yung 1 hour, 80%. Then yung try again, 10%. So, binabaan ko lang yung try again para at least manalo tayo dito sa demo. Pero pwede nyo i-set na mas malaki kasi syempre, gusto natin na mas malaki yung percentage ng try again. Yan, so, spin tayo. So, spin. O, yun. Nanalo tayo ng 1 hour. Yan, nagbawas na din yung points niya. So, pag tinignan natin, ayun, 19 na. 19 hour na yung time niya. So, nanalo na siya ng 1 hour. So, ganun siya nag-work yung spin the wheel. So, pwede nilang magamit yung mga points nila for that purpose. Yun yung kagandahan. Ayun. So, yun yung reward system natin. So, actually, madami pa kaming idadagdag dito ni Rio na uh, na reward system. Sobrang lawak kasi ng pwede na natin gawin. Unlike nung nasa Node MCU tayo, sobrang limited ng pwede natin gawin, di ba? Pero now, with 1.5 extended, madami na tayong features na pwedeng gawin na magiging attractive pa dun sa mga users para yun, maghulog sila as para bagag-bagagan nila yung mga bendo nyo. Yun yung gusto natin, maging interactive yung portal. Hindi lang siya yung para lang sa insert coin, kundi para din sa monitoring ng ano nila ng points, redeem kasi yun nga, the more na na-attract mo yung user syempre, doon din naman sila kukuha ng ano points sa paghulog, di ba? So, yun yung magiging additional attraction sa mga users. Okay. So, madami kaming naisip pa dito. So, stay tuned na lang dito sa kung ano pa yung pwede nating idagdag dito. And then, another one na gusto kong i-demo dito is yung use voucher. So, hanap tayo ng ano. Kasi wala akong voucher Dito, may voucher ba ako? Wala din. Siguro sa next demo ko na lang to. Pero, ang mangyayari doon sa sellers, pwede silang magbenta ng voucher code and then i-input na lang nila yung voucher code dito. Dito sa ano, sa input na to. Tapos yun, kung ilan yung time nun, ma-add siya dito. So ginagawa pa kasi yung printing page ni Rio. Pero sa next update, for sure, nandyan na yan. And then ma-add na yung time ng users dito. Ayun. So I think yun yung quick overview ng 1.5 extended server natin. So madami pa tong update actually na madadagdag. So sa mga gustong mag-try, yun, free yung Tubendo for now. Actually, yun talaga yung ano namin, talagang free yung dalawang bendo. Kasi gusto namin makatulong doon sa mga magagaliit na networks. Yun. So, yun. So, we will highly appreciate yung mga feedbacks nyo sa mga magta-try nito. So, madami pa tayong gustong i-add dito. So, kung may mga gusto kayong i-suggest, message nyo lang si Rio or ako para dito sa ano sa future development nitong ginagawa natin. So, yun, as much as we want to ano
extend yung functionality talaga ng Wi-Fi para makasabay siya sa ibang system, lalo na sa mga centralized system na available sa market. So, yan. So, by doing this, at least makakasabay pa rin si Wi-Fi, hindi mapag-iiwanan, and continuous yung magiging development natin. So, yun lang. So, stay put, stay up to date sa mga updates namin dito. So, gagawa ko ng chat group sa Wi-Fi, na separate siya sa Wi-Fi actually, which is pero under pa rin siya ng Wi-Fi na ano na uh, Wi-Fi na channel. Magkakaroon lang ng bagong ano doon, parang group na chat group para sa Wi-Fi extended. So sa mga gustong mag-join doon, ipo-post ko na lang sa group. Okay? So yun, I think that's it. So thank you guys sa panonood. Uh, we'll announce na lang sa mga future updates ito. Thank you, thank you. Bye-bye.